Noong 1991, kinumpirma ng isang propesor na matagumpay ang kanyang eksperimento para sa hibernation matapos magising ang chimpanzee na nag-hibernate sa loob ng 6 na buwan. Ang susunod na hakbang ay mag-eksperimento sa mga tao, kaya nagboluntaryo sina Albert at Max. Si Albert ay isang biologist na gustong maging bahagi ng pagsulong ng sangkatauhan habang si Max ay gustong makipagsapalaran at maglaan ng panahon na malayo sa kanyang asawa at anak, na galit sa kanya dahil sa pag-abandona sa kanila. Sa press conference, ipinaliwanag ng propesor na magha-hibernate ang dalawa sa loob ng 3 taon at maaaring magkaroon ng problema dahil iba ang katawan ng tao sa chimpanzee. Nang dalhin sila sa capsule ng hibernation, lihim na nagdala ang mga lalaki ng ilang sigarilyo at alak bago sila matagumpay na pinatulog. Makalipas ang ilang taon, nagising sina Max at Albert at dinala sila ng mga babae sa kakaibang puting silid na nagdala rin sa kanila ng almusal. Matigas ang pagkain at hindi makagat, kaya ipinakita ng isa sa mga babae na ito ay lalagyan na kailangan buksan dahil nasa loob ang pagkain. Ang mga lalaki ay nagreklamo tungkol sa kakulangan ng panlasa, ngunit isinisi ito sa side effect ng hibernation. Pagkatapos ay inilabas ni Max ang sigarilyo at alak, ibinahagi ito kay Albert bilang maliit na dessert. Gayunpaman, ang usok ay agad na nag-trigger ng alarma at ang mga kababaihan ay sumugod upang patayin ito sa pamamagitan ng pagbomba sa kanila ng bula. Pagkatapos, dumating ang doktor kasama ang kanyang assistant na si Lamia upang suriin ang mga lalaki, na patuloy na nagtatanong tungkol sa propesor. Ipinaliwanag ng mga kababaihan na ang propesor ay wala na at ang kanyang eksperimento ay inabandona dahil ang mundo ay dumaan sa isa pang digmaan. Masyadong naguguluhan sina Max at Albert, kaya sa wakas ay ipinaliwanag ng mga babae ang katotohanan. 53 taon silang natulog, ibig sabihin, ang taon ngayon ay 2044. Ang masaklap pa, namatay sa digmaan ang lahat ng lalaki, kaya si Max at Albert na lang ang natitira. Nalilito at natatakot, sinubukan ng dalawa na tumakas, ngunit nakuryente sila sa pinto at nahimatay. Nang magising sila, naisip ni Albert na ito ang ikalawang yugto ng eksperimento at sinusubukan nila ang kanilang reaksyon sa psychological shock. Hindi pa rin makapaniwala si Max na wala ng mga lalaki at nagtataka kung paano dumami ang mga babae. Dahil binabantayan sila ni Lamia, narinig niya ito at ipinaliwanag na nagpaparami sila sa pamamagitan ng parthenogenesis, na isang tunay na anyo ng asexual reproduction na hindi nangangailangan ng fertilization na makikita sa maraming hayop. Sa sandaling iyon, isa pang babae na kabilang sa pangkat na tinatawag na genetics, ang pumasok sa workstation ni Lamia at ginulo ang kanyang mga gamit, at sinabing nakakalungkot na umalis si Lamia sa genetics upang sumali sa pangkat ng archaeo. Bago umalis, iginiit ni Lamia na mas makabubuting ibigay ang mga lalaki sa genetics. Maya-maya, umandar ang TV sa kwarto ni na Albert at Max at may lumabas na batang babae na nagsasalita tungkol sa parthenogenesis, kaya kinailangang ipaliwanag ni Albert kay Max na ang mga bata ay nilikha sa mga test tube. Binanggit ni Lamia na perpekto ang kanilang pamamaraan sa pagpaparami ngunit inakusahan sila ni Max ng panlilinlang sa mga bata. Nang gabing iyon, iniisip ni na Max at Albert ang mga taon na lumipas at kung paano nawala ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Nanumpa na hindi na sila muling magha-hibernate, kinomfort nila ang isa't isa at inubos ang huling patak ng alak. Nang maglaon habang nanunood sila ng TV, ipinaliwanag ni Max na kung susunod sila sa patakaran, ang lugar na ito ay maaaring maging isang paraiso para sa kanila, ngunit pinagalitan siya ni Albert dahil sa pag-iisip ng malaswa sa seryosong sitwasyon. Sa sandaling iyon ay dumating si Lamia upang suriin ang kanilang kalusugan at sumagot si Max ng medyo malaswang linya na hindi naintindihan ni Lamia. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari silang maglakad ng magkasama o sumayaw habang lumalapit siya kay Lamia, at bigla siyang hinalikan. Nataranta si Lamia at agad siyang inihagis sa sahig bago umalis. Sa sandaling siya ay mapag-isa, napagtanto ni Lamia na hindi niya mapigilan ang pag-iisip tungkol sa halik at may kung anong nagising sa kanya. Sa kalaunan, pinahintulutan ang mga lalaki na umalis sa silid at dinala sa biosanctuary, kung saan nakahanap sila ng mga nakapreserve na bangkay ng hayop na biktima ng radiation. Nakahanap din sila ng isang puno na may 2 maliliit na mansanas at kinain ang mga ito. Sa sandaling iyon ay nilapitan sila ng Her Excellency, ang pinuno ng lipunan na ito. Nang tanungin niya ang edad ng mga lalaki, ipinaliwanag ng miyembro ng genetics, na si Emma, na ang totoong edad ng mga lalaki ay 86 ngunit dahil sa hibernation, hindi sila tumanda.
Lumapit si Max para magpakilala ng maayos, ngunit inakala ng mga gwardya na siya ay aatake at itinumba siya. Sinabi ni Excellency sa mga gwardya na bitawan si Max at ipinaalam sa mga lalaki ang ilang kasaysayan. Ang propesor ang nag-imbento ng M-bomb, isang kemikal na dapat ay pansamantalang paparalisahin ang genes ng mga lalaki upang matigil ang digmaan, ngunit sa huli, nabura sila. Sinabi ni Max na siya at si Albert ay maaaring pumalit sa pagpaparami ngayon, ngunit wala sa mga babae ang interesado. Itinuro ni Excellency ang puno at ipinaliwanag na ito ay sumisimbolo sa kwento ni na Adan at Eva upang matandaan ng mga kababaihan na hindi dapat mawala ang paraiso. Pagkatapos ay napansin niyang nawawala ang mga mansanas at galit na inutusan ang mga gwardya na ikulong ang mga lalaki. Pagkatapos, sinabi ni Albert kay Max na dapat silang tumakas, sa teoryang maaaring mayroong mas magandang mundo sa labas. Samantala, patuloy na iniisip ni Lamia ang halik kaya binisita niya ang The Elder, ang tanging taong nakakaalala pa rin sa dating mundo. Binigyan siya ni Lamia ng garapon ng strawberry jam para kumbinsihin siyang magsalita, at nagbahagi ang Elder ng kwento tungkol sa papel ng mga lalaki sa dating lipunan. Hindi mapigilan ni Lamia na amining may mga bagay na kaakit-akit tungkol kina Max at Albert, dahilan upang ipaliwanag ng Elder na si Lamia ay maaaring umiibig. Pagkatapos ay tinanong ng Elder kung ano ang mangyayari sa mga lalaki, kaya ipinaliwanag ni Lamia na dadaan sila sa naturalization, ibig sabihin, ooperahan sila para maging babae. Nagalit ang Elder at sinabing para sa kanila ay mas masahol pa iyon sa kamatayan, at binanggit na ang pagkakaroon ng mga lalaki ay ang tanging pag-asa para bumalik sa normal ang lahat. Maya-maya ay nahuli sina Max at Albert na nag-iispiya sa klase kung saan pinapaniwala ang mga babae ng kasinungalingan tungkol sa nakaraan. Inutusan sila ni Lamia na pumirma sa form upang mabigyan sila ng pahintulot para sa naturalization, ngunit tumanggi ang mga lalaki. Binanggit din ni Albert na hindi siya makikipagtulungan maliban kung bibigyan sila ng kalayaan. Pagkaalis ni Lamia, biglang bumukas ang kisame at natuklasan ng mga lalaki ang malaking grupo ng mga babae na nanonood sa kanila. Nagsimula ang talakayan upang magpasya para sa hinaharap ng mga lalaki, ngunit sa halip na paglilitis, nauwi ang lahat sa argumento sa pagitan ng pangkat ng genetics at Archeo. Nais ng Archeo na pilitin ang mga lalaki na dumaan sa operasyon, habang ang genetics ay gustong patayin sila at mag-eksperimento sa kanila. Habang nagbubutuhan ang mga babae, si Max at Albert ay nakaisip ng plano upang tumakas. Sinimulan nilang halikan ang mga gwardya, at ang pinaghalong pagkabigla at pagkagising ng hormones ay naging dahilan upang mahimatay sila. Sa oras na nanalo ang Archeo at ang ideya nito sa operasyon, na mas lamang ng isang boto, wala na ang dalawa. Sila ay nagpagala-gala sa paligid ng gusali, hinahalikan ang sinumang babae na magtangkang pigilan sila para patumbahin sila. Sa kalaunan, nakahanap sila ng elevator at ginamit ito upang tingnan ang iba't ibang palapag, kung saan nakakita sila ng mga babaeng nakahubad. Nang marating nila ang pinakakailaliman ng underground, natuklasan nila ang lagusan ng minahan kasama ang ilang mga bagay sa sahig tulad ng bota, bote ng alak, at pahayagan mula sa 1993, na may nakasulat na simula ng digmaan. Sa sandaling iyon nahanap sila ng security team, kaya tumakbo ang dalawa at tumakas sa tapunan ng basura. Nakarating sila sa abandonadong lugar kung saan nakatira ang mga rebelde na namumuhay malayo sa mapang-aping pamahalaan, kung saan nagagawa nilang tamasahin ang mga ipinagbabawal na bagay tulad ng musika, pagsasayaw, at pagmamahala ng babae sa babae. Tulala na pinanood ni na Max at Albert ang dalawang babaeng naghahalikan at hinuli sila ng dalawang rebelde dahil sa pag-aakalang sila ay mga espiya ng gobyerno, ngunit sa sandaling iyon ay dumating ang mga gwardya at umatake. Naganap ang kaguluhan habang ang mga rebelde ay natataranta at hindi alam ng mga gwardya kung sino ang huhulihin, na nagpahintulot sa mga lalaki na makatakas. Sa gitna ng kaguluhan, nagkahiwalay ang dalawang lalaki ngunit sa kabutihang palad ay natagpuan nila muli ang isa't isa sa elevator, ngunit natagpuan sila ni Lamia. Nag-alok si Lamia na isama sila upang makita ang labas, ngunit naghihinala si Max. Ipinaalala sa kanya ni Albert na ito lamang ang kanilang pagkakataon, kaya pumayag silang sundan siya sa kakaibang silid na may periscope. Habang tinitingnan ito ng mga lalaki, nabunyag na ang mga babae ay naninirahan sa ilalim ng lupa dahil ang labas ay madilim at tigang na lupa na walang pag-asang gumaling. Ang kanilang system ay palaging nakakadetect ng hindi bababa sa 300 unit ng radiation bilang side effect ng M-bomb, ibig sabihin ay hindi sila maaaring lumabas.
Gayunpaman, mas gugustuhin ni na Max at Albert na makipagsapalaran kaysa manirahan doon. Nadismaya si Lamia nang marinig na hindi sila makikipagtulungan at sinabing dapat lamang na siya ay maging tapat sa tungkulin, kaya inalerto niya ang security at hindi nagtagal ay nahuli muli ang mga lalaki. Binati ni Emma at ng isa pang babae si Lamia para sa mautak na plano at binigyan siya ng pinakumakatawan sa promosyon, ngunit tila hindi masaya si Lamia. Pagkatapos ay inutusan nila si Lamia na ibigay ang lahat ng data na nakolekta niya mula sa mga lalaki dahil ang genetics ang gagawa ng kanyang trabaho dahil ang pagtatangka ng mga lalaki na tumakas ay minarkahan sila bilang mapanganib. Si Lamia na galit ay sinubukang makipagtalo laban dito dahil siya ay gumagawa ng pag-aaral tungkol sa mga lalaki, ngunit tinukso siya ni Emma sa pagsasabing kailangan din nilang kunin iyon. Sa galit, itinapon ni Lamia ang pin. Samantala, inihahanda na sina Albert at Max para sa procedure. Ang kanilang mga organs ay ibibigay sa mga matatandang babae habang ang iba sa kanilang mga katawan ay gagamitin para sa mga nutritional substance dahil sa kasalukuyan ay may kakulangan ng mga mapagkukunan ng protina. Laking gulat ni Max, ang isa sa mga surgeon ay ang kanyang anak, na ngayon ay matanda na at galit sa kanyang ama dahil sa pag-abandona sa kanya. Bago magsimula ang procedure, pumasok si Lamia sa operating room upang ipaghiganti ang genetics sa pamamagitan ng pagsasabotahe sa operasyon at pagtulong sa mga lalaki na makatakas. Nakarating ang tatlo sa elevator, ngunit nahimatay si Albert dahil naturukan siya ng anesthesia. Bigla siyang nagising sa taong 1974 at nakita niya ang propesor na nagsabi sa kanyang maganda ang naging resulta ng eksperimento. Ibinahagi ni Albert ang katotohanang napanaginipan niya ang isang mundong walang lalaki, at sinabi ni Max na mayroon siyang parehong panaginip. Sinabi ng propesor na imposible iyon, dahilan upang magising si Albert at natagpuan ang sarili sa elevator kasama sina Max at Lamia. Pagkatapos, dinala sila ni Lamia pabalik sa silid ng periscope, kung saan pinagbantaan niya ang mga gwardya at pinahubad ang suot nilang espesyal na suit. Matapos maisuot ng mga lalaki ang suit, sinubukan ni Lamia na gamitin ang system para ipadala sila sa ibabaw, ngunit sinabi ng bantay na kailangan ng password at si Excellency lamang ang nakakaalam nito. Naiinis, nagmura ng malakas si Max at nag-react ang computer dahil ang masamang salitang iyon pala ang password. Sa sandaling iyon ay nagpasya si Lamia na sumama sa kanila at nagsuot din ng suit. Ang tatlo ay maingat na tumingin sa paligid ng katakot-takot na lugar hanggang sa makakita sila ng harang, na pagtanto na ito ay gawa lamang sa tela. Gumamit sila ng kutsilyo para putulin ito at makadaan, na nagpahintulot sa kanila na malaman ang katotohanan. Ang mundo ay maayos, at ang nakita nila sa periscope na katakot-takot na silid ay pininturahan na kaparangan upang paniwalain ang mga mamamayan ng underground base. Ginalugad ng grupo ang magandang kalikasan at tinatamasa ang mainit na sikat ng araw hanggang sa napagtanto nilang nauubusan na ng oxygen ang kanilang suit. Biglang nakita ni Max ang isang ibon na lumilipad at tinanggal ang kanyang suit, na nagpapatunay na ang hangin ay ligtas. Matapos hubarin ng iba ang kanilang suit, nagpatuloy sila sa paglalakad at nakahanap ng pader, na kanilang inakyat at nadiskubre ang magandang bahay. Agad silang pumasok at kumuha ng sariwang pagkain mula sa refrigerator, at ikinagulat ni Lamia ang kamanghamanghang lasa nito. Samantala, sa underground base, nagboluntaryo si Emma na makipagsapalaran at nagsuot ng suit para habulin ang grupo. Sa kalaunan, natagpuan niya ang bahay at nakita ang tatlo, ngunit sa sandaling iyon ay nahimatay siya dahil nawalan ng oxygen ang kanyang suit. Binuhat siya ni Albert at dinala sa bahay para tulungan siyang magkamalay. Nang magising siya, hiniling ni Emma na ibalik siya sa base at nagsimulang magpumiglas laban kay Albert upang makatakas. Dahil sa kanilang paggalaw, aksidente nilang naon ang TV, na nagpapakita ng opisyal na broadcast ng gobyerno na nag-anunsyong sina Lamia at Emma ay patay na. Pagkatapos ay may ipinakitang interview sa mga peking Max at Albert, na nagsabing sila ay masaya na naging babae sila. Napagtanto ni Emma na niloloko lamang sila ng gobyerno, kaya pumayag siyang manatili kasama si Albert habang si Max ay dinala si Lamia sa isang silid upang sa wakas ay makapag-intimate. Maya-maya, narinig ni na Max at Albert ang tunog ng paparating na elevator at nagtago sila para panuurin si Excellency na pumasok sa bahay, na sa kanya pala. Nang makakita siya ng dalawang maruming baso, binuksan niya ang wardrobe at nakita si Max, kaya sinubukan niyang tumakas. Agad na tumalon sa kanya sina Albert at Max at dinaig siya, ngunit sa labanan, napunit ang mga damit at nahulog ang prosthetics.
Sa kanilang pagkabigla, si Excellency pala ay isang lalaking nakabalat kayo. Ipinaliwanag niya na siya ay 4 na taon lamang nang matapos ang digmaan at ang samahan ng mga kababaihan ang naghari. Ang ilang natitirang mga lalaki ay isinailalim sa operasyon, ngunit itinago siya ng kanyang ina upang mailigtas siya. Nang siya ay lumaki, nagsimula siyang magsuot ng pambabaeng kasuotan at sumali sa kababaihan, at sa kalaunan ay naging pinuno nila. Ang radiation ay hindi kasing lakas ng kanilang inaasahan, ngunit mahirap baguhin kung ano ang nakasanayan ng mga na-brainwash na mamamayan. Pagkatapos ay nag-alok sina Albert at Max ng kasunduan, itatago nila ang tunay niyang pagkatao at bilang kapalit, hahayaan niya silang manirahan sa bahay na ito kasama sina Lamia at Emma. Masayang sumang-ayon si Excellency, inamin na natatakot siya sa mga babae. Makalipas ang ilang sandali, si Max at Albert ay pumuslit pabalik sa underground base habang nakabalat kayo bilang mga babaeng manggagawa sa laboratorio. Idinagdag nila ang kanilang binhi sa mga flask sa incubation center, umaasa na mababago ang hinaharap. Pagkaraan ng 9 na buwan, binalot ng nurse ang sanggol sa kumot at sumigaw ng matuklasan ang sanggol na lalaki. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.